Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Darren Ipansya at tatalakayin ngayon kung ano ang mga pagbabagong morphopanemiko. Mga pagbabagong morphopanemiko. Ang morphopanemiko ay ang pag-aaral sa pagbabago ng tunog na nagaganap sa isang morphema kapag ito ay nagiging bahagi ng isang salita o parirala. Sa pagbabago ng anyo ng salita, may mga pagbabago nagaganap sa tunog na maaaring bunga ng pagsanib ng mga ponema, pagbabago ng kahulugan o upang mapadali ang pagbigkas ng salita. Sa wikang Pilipino, may iba't ibang uri ng pagbabagong morphopanemiko na nagaganap sa pagbuo ng salita mula sa mga morphema. Narito ang mga pangunahing uri ng pagbabagong morphopanemiko. Una, asimilasasyon. Pangalawa, paglalapat ng ponema. Pangatlo, pagkakaltas ng ponema. Pang-apat, metathesis. Panlima ay ang paglilipat ng diin. Number 1. Asimilasasyon. Ito ay ang pagbabagong nagaganap sa dulo ng isang morphema kapag ito ay nilalapian. Karaniwang nagiging kapareho ng tunog ng ang unang ponema ng panlapi sa ponema na kasunod na salita. Narito ang dalawang uri ng asimilasasyon. Asimilasasyong ganap kapag ang huling ponema ng morphema ay nagbabago ng tunog upang ganap na matulad sa kasunod na ponema. Halimbawa, pang at bansa, nagiging pambansa, pang, pili, pamili. Asimilasasyong di ganap. May pagbabago sa ilang bahagi ng tunog ngunit hindi ganap. Halimbawa, pang, turo, panuro, pang, sulat, panulat. Number 2. Pagpapalit ng ponema. Nagaganap ito kapag ang isang ponema ay napapalitan ng ibang tunog. Karaniwang nagaganap ito sa mga katinig. Halimbawa, daw, raw. Ang D ay napapalitan ng R, 7, 5. Ang ponema na P ay napapalitan ng L. Number 3. Pagkakaltas ng ponema. Ang isang ponema o tunog sa loob ng salita ay maaaring mawala kapag binibigkas ang salita upang mapadali ang pagbigkas. Karaniwang nagaganap ito sa huling bahagi ng salita kapag ito ay nilalapian. Halimbawa, turuan, turuan na wala ang O. Tulog-an, tulugan na wala ang O. Number 4. Metathesis. Ito ay ang pagpapalit ng posisyon ng dalawang ponema sa loob ng salita, lalo na kapag may mga nagkakatabing katinig at patinig na mahirap bigkasin sa orihinal na anyo. Halimbawa, lipad plus in, lipadin, nagpalit ng posisyon ang D at N. Buhat, in, binuhat, nagpalit ng posisyon ang T at N. Number 5. Paglilipat ng diin. Ito ay nagaganap kapag ang diin sa pagbigkas ng isang salita ay nagbabago kapag ito ay binibigyan ng panlapi. Halimbawa, bili, bilihin. Ang diin ay nasa huling pantinig. Sulat, sulatan. Ang diin ay lumipat sa ikalawang pantinig. Halaga ng mga pagbabagong morphopanemiko. Ang mga pagbabagong morphopanemiko ay mahalaga sa pag-aaral ng wikang Pilipino dahil pinapakita nito kung paano ang mga salita ay nagbabago upang maging mas angkop sa ating pangbigkas. Ito rin ay nagpapakita na dinamismo ng wika na patuloy na nagbabago depende sa pangangailangan ng mga tagasalita nito. Sa pag-unawa sa mga pagbabagong morphopanemiko, mas nagiging malalim ang ating pangunawa sa istruktura at kaayusan ng wika.